si Doc Guido tumatakbo sa hagdanan? Panoorin Hindi ko mo. nakita. Panoorin mo. Si Doc Guido tumatakbo sa hagdanan. Na Oo. naka-shades or hindi? Oo. Tapos naghahampas ako ng lamesa. We Ayun are na, under mesa mo attack. eh. Cuatro alas is under attack. Cuatro alas is under attack by Doc Guido, my driver. Paano bang hampas mo, Sir Ronald? Ganyan bang Oh, yung hampas mga mo? ganyan, 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 ganyan. Ganyan. Oh, tama yan, tama yan. Yung hindi kaya yung isa, ganun na. Oh, yan, Ganun yan. dapat. Binigyan mo, Ganun yan. yan, binigyan mo ko ng ideya. Binigyan mo. Salamat. Salamat. Sumasama Binigyan mo. eh. Oh, Sumasama. yan. Binigyan Bakit? mo ko ng ideya. Oh, Bakit? pag, Galit ka oh, ba? pag binanatan ako, sabihin ko nang galing yung ideya kay Richard A. Darian. Wala akong ginagawa. Just anuhin. Hindi ko makontrol sa Ronald. Grabe naman talaga itong at mga bayani talaga itong bansa natin. No, but Sir Ron, this is a serious stuff. I mean, kung scripted ito, I mean, grabe yung cost niya sa ating bansa sa gitna tayo ng economic crisis, baksak ang pesos, magsi 65 na ba yan? Oh, GDP growth 2%. Hindi ba si BBM dapat i-step up na yan? Like, why would even BBM regurgitate yung kwento ni o Cayetano? ikaw, Ano ikaw ginagawa ni na sa John Wick? gobyerno. O ikaw na sa gobyerno. Anong gagawin mo para mitigate yung economic crisis? Ayoko sabihin on the record. Napaisip ka, no? Hindi, meron ako solution ang problema. Parang, kailangan ko Oh, tumawag ng mga abogado. Kasi baka makasuhan tayo. Meron ako solution, medyo marami. Pero yung on the eh, record version, mga eh. ano, Mm. hindi, mahirap. In fairness naman, yeah. Ang problema naman Oh. kasi, dahil conflict averse si BBM, shocking. Um, yung initiative napupunta sa kabila. 'Di ba? Yung basically, siya ayun na magulo. Eh tayo wala tayong pake, 'di ba? Burn down the house, kumbaga, 'di ba? Kaya ang ganda ng kwan eh. Ang ganda ng moment para may sumulpot na third pole, di ba? Ang ganda ng moment para ma-harness itong outrage at saka disenchantment sa political at saka economic system, di ba? Ngayon yung panahon, di ba? Para a man on horseback ay susulpot. Eh man talaga, no? Kanina pa nga tayo nagge-gender diversity, tapos biglang bumalik na naman sa toxic masculinity. Kailangan ng TNL on horseback. Eh, ang hirap naman. Sasabihin mo, ano sasabihin mo? A multiverse man on horseback. Ang hirap ikon eh. Di ba? Pag sinabi mo namang man, generic yon, di ba? Parang Yun yung hindi, ibig pag sabihin. galing sa Oo. hindi. Kasi Oo. ibang horseback na gano'n. Kaya para pag babaguhin mo yung tawag mo sa humanity, tatawagin mo sa humanity, you, you person. Yun. They, humanity. Oo. They. Hirap naman ano, no? Generic yun eh. Sir, Di ba? nakita mo yung bagong ano, yung Man sa humanity. oh, Ang nakita mo hirap yung naman, ano, di yung ba? bagong Odyssey na movie? Oo, ang Oo, ganda. interesting, 'di ba? Oh, see, doon gender balance siya kaya tuwan-tuwa ako diyan. Uy, may bagong movie rin tungkol kay Putin. Oo. Oh, anong Hmm. anong meron? Medyo konting fictionalized pero kuan no tungkol kay Putin yung advisor niya tungkol doon sa kanyang advisor Sino? Si ha yung ano, yung hindi technologist niya? fictionalized yung advisor Mm. fictionalized pero Parang tungkol it's kay a conciliary of Putin's point of oh, view. Okay, interesting. Very interesting. sa next week. Now, Sir Ronald, bago ka matulog. um, Ah, So eto na, bati yung hmm. kaibigan natin sa Okta. Oy, be nice to Okta. Binabash na ni Manila Times columnist front pager. Hindi fake news daw ang Okta, dilawan daw. So that means Dati pa niya I mean, like, binabanatan oh. ano yung best friend mo sa Manila Times Hindi na niya binabanatan yung WR numero niyo eh. wala akong narinig. Balikan natin. Ayan naman tayo sa Ronald. Lunok mo na ako. Wala akong narinig, Sir Ronald. Balikan muna natin. Okay, paniwala ka na sa Okta, binubuli mo si, ano, napakabait nila sa... di ba si Dave Guido, ano, Okta yan? Beshi ko, Ranjit, Okta ko talaga. Ito, Hmm. Okta na, pinakita niya head to head. Hmm. One-on-one, tandem to tandem. Panalo na, Tulfo, Lenny. Actually, interesting daw, mas malakas yung Lenny Tulfo than Tulfo Lenny.
And then Lenny Bam and Lenny Isco also malakas daw. I mean, what is your read of this? So, are we already entering this phase whereby actually Lenny could enter the race if ever she decides? Not as a humahabol, but actually as a potential front runner. And then where does that put Rafi Tulfo? Because Rafi Tulfo also looks very good in all the surveys. Well, una, last year kasi, ang aura ay invincibility. Di ba? Ngayon ay competitive. Di ba? Tapos, yung competitive, unti-unting lumalamang. Paano? Dapat titignan natin yung movement of numbers eh. Si Lenny kasi, single digit eh. Tapos nag-multiply siya 2, 3, 4 times. No? Even more. Even 5 times. Doon sa kanyang pinanggalingan. Tapos si Sarah, bumababa. Huwag na natin pag-usapan yung pagbaba niya 3 years ago from 80 plus to 40 plus. Pag-usapan na lang natin yung pagbaba niya dito nakaraang mga buwan. Bumababa siya by increments. At siya pa lang ang nagsabi na tatakbo. Yung mga tumataas, ito yung nagsasabing hindi sila tatakbo. Kaya ginagaya sila ngayon ni Sarah. Hindi na rin daw siya tatakbo. medyo late na yata. Medyo late, no? Medyo late. Medyo late Oo. na. Oh. Diba? Medyo late, no? Pero ibig sabihin, nagbabago siya ng narrative. Dahil panic time eh. Di ba panic time? Nanggaling ka from an aura of invincibility, tapos competitiveness, tapos ngayon ay lumalamang na itong mga nagsabi na hindi sila Nagtatrail ka tatakbo. na. Oh. Diba? So, hindi na okta yan eh. Almost all surveys except WR numero. Wala akong narinig, pero balik na. Uy, yung tangerine. Ba't yung tangerine, ano yun? Including Tangeray, no? Including Tangeray, including yung Publicus, no? Including yon, no? Ang pinapakita nila, Malu Analytics. Malu Analytics, di ba? Na ang sabi, mas marami siyang PhD sa'yo at mas marami siyang naisulat sa'yo. Na hindi naman totally mali. San ulit yung ano? Ito ka, Sir Ron, papahamak mo talaga ako, Sir Ronald. Si Attorney Gucci nga, hindi nakamove on. Sabi ko, I'm nasa just, recto ba yung mga I'm libro just mo? being factual, di ba? Di ba? May kasabihan, no? If the truth is with you, pound on it, no? Parang hindi. If the facts, Bakit if si the ano? facts, if the facts are with you, pound on the facts, no? If both the truth and the facts are not with you, pound on the table. Mali yung pound mo. Pound. Hindi po ako yon. Yung host po yon. No? John Vic, dito ka muna. Parang, I'm thinking, ganun ba hawak mo sa akin, Sir Ron, pag Di ba? Di ba? parang, Richard, dito ka, mag-usap tayo. Ganun. Pansin mo rin, ha? Uy, wala tayong sinasabi ha. Just to be clear, this is a very observational, angular, technical analysis. Okay, kung hindi nyo Yes. na-appreciate yan, manood kayo ng mga FBI agent analysis ng body language. Okay, this is body language technical analysis. So please, guys, mais kayo, don't give too much interpretation sa mga ginagawa ni Sir Ronald. So Sir Ronald, before matulog ka na, ito na 5 minutes na lang, maglolobat na rin ako. Likes her. He likes his body. Sir Ronald, just to be clear, none of this reflects this program, whatever you want to call this kachipangan na Zoom call na ginagawa natin. But, are we moving sa interesting part? Kasi Sir Ronald, it looks like whatever happens sa impeachment and all, it's really the direction of the wind, di ba? Pagdating sa 2028, that's what matters. But is there something that BBM can still do? Kasi literally may pugante ka na ng ICC. Kung ano-anong kalokohan na ginagawa nila sa Senado para lang tulungan yung mga pugante. This could get worse. I mean, in the meantime, BBM has to also protect his legacy. As much as we are happy na a third force is coming, ang laki ng chance ni Rafi, ang laki ng chance ni Lenny, whatever. The fact of the matter is, in the meantime, gulo ng bansa, nakakahiya yung nangyari sa Senado. Something has to be done about it. Kailangan ba ng bagong DILG secretary? Kailangan ba ibalik si Torre? What the heck is going on there? Put people in jail. That's his legacy. So yung ombudsman will be crucial here. Mahiya ka naman campaign, di ba? Defining yun. Tapos biglang, poof! Di ba? That was a year ago.
Tapos magsosona niya naman siya in a couple of months. Anong sasabihin niya sa sona niya? Di ba? So, you have less than 2 months before your next sona. Do something compelling and defining. No? Ano na nangyari sa iyong mahiya ka naman campaign? Pakulong siya ng 2 senador, 10 kongresista, isang cabinet secretary, 10 contractors, di ba? Et cetera, et cetera. Then you have a nice SONA. Pero kung wala siyang gagawin, ano sasabihin niya sa SONA? No? Na may gagawin siya sa next zona. Di ba? Surprise! Sa next zona, I'm sure we'll have a... Di ba? Kung wala siyang mapakulong in the next 2 months before the SONA, ay, hindi ko alam. Yung sinasabi mong legacy. Saan pupulitin din? Parang dami Yes. lang, ano eh, parang... Kalimutan mo lang na. Kalimutan mo lang yung maraming bagay. Di ba? Wala ka masyadong magagawa sa economy. Di ba? Wala ka masyadong magagawa. You have to weather the storm. No? Meron ka magagawa. I-harness, i-sell mo yung assets ng gobyerno. Yung mga pondo na nakaalat sa mga walang kwentang big ticket projects. I-pull mo, di ba? Yung mga GOCC, kausapin mo, bulungan mo, no? Tulungan yung kanilang mga members. PhilHealth, no? Land Bank, Development Bank of the Philippines, di ba? SSS, GSIS. No? Tulungan nila yung mga miyembro nila, di ba? Kahit pa paano makaka-offset yan ng bahagya sa crisis, etc. etc. Pero you will be judged kung meron kang mapapakulong before the SONA. Ito, last na talaga to, Sir Ronald. Magpahinga ka na. Where does that leave the pink movement? All of those things na pinag-usapan natin. Should people come out in full force? Dapat threaten ba tayo ng people power? What are you looking at here, Sir Ronald? From the trillion Mahirap peso kasi ang march. people power. Ang people power is against a government. People power is bringing down a government. Sino may bring down ng people power mo? Di ba? Yung So, nag-ano, hindi people power. Ang kailangan lang to kasuhan ng obstruction eh. Alam mo ba ang parusa sa obstruction? Permanent disqualification. oh, Yun ang kaso mo. At alam ko, as we speak, may nagpaplanong kasuhan siya. Mga families ng mga victims ng EJK. Yun. People power is something else. People power is targeted as a state. Okay ang people power, pero kailangan mong ayusin yung messaging para targeted. Para targeted. Pero people power as such, people power 1, people power 2, people power 3, they were organized to target the state. people pressure, popular pressure na lang more than people Yes. power. Basically, you're pressuring state institutions to do their job. Yes. At least, paano kasi yung anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty, parang nagpa-plateau. Ngayon, nabuhay uli. Nabuhay uli dahil dito. Di ba? Dahil dito sa nangyari sa Senado. Galit na naman ng mga tao. Up in arms, di ba? So, nagkaroon ng second wind itong anti-impunity, anti-dynasty, anti-corruption movement. No? So, yan, wag na nating BT1. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang 2028. To end on this point, in a Gramscian sense, is there kind of an inflection point whereby the counter-hegemonic forces are gaining momentum? Are you feeling that? Knock on the wood. I mean, are you feeling Not that, yet. Sir Ronald, from all of these decades of being active? Na, ito na talaga, we're at the cusp of an inflection point. Not yet. Not yet. Could be. Could be. Mm. No? Pero for now, not yet. Ang habol mo pa rin, ang nangyayari pa rin ngayon is basically within the parameters of reform. An inflection point, counter-hegemonic, will be liminal, somewhere within and outside the existing system. Liminal.
One foot in, And one at the foot out. level of culture also, di ba? And yung ideological Yes, apparatus of the state. Kasi yung yes. Catholic Church, civil society, pop culture, I don't know, you see mga celebrities speaking out against parang, ay, respect na lang opinion. Ang ganda ng sinabi ni Erwan Yosef, na yeah, if mali talaga yung political beliefs mo in terms of crossing a moral line, then no, hindi na tayo friend. And I completely agree with that. Yes, of course, ayaw natin maging kalaban dahil lang hindi tayo nag-agree on sinong dapat kandidato. Pero kung yung sinusuporta mo ay mamamatay tao and all of that, medyo iba na yan, di ba? Oh, may bottom lines. Pero for now, the counter-hegemonic movement ay wala pa ron. Paano counter-hegemonic movement should be anti-systemic. Ang movement ngayon is not yet anti-systemic. It is pro-reform. But a pro-reform can mature into something anti-systemic. Should mature. Diba? Perfect. May naisip na ako, para may logo na rin tayo para si Esgara na lang wala. Lahat na lang may logos. Lalagay ko si Gramsci. I'll make a Gramscian logo. The hegemonic vlog. Maganda. Aminin mo, kinikilig ka pag ganon, pag Gramsci, no? Sir Ronald. May kwan. Merong shadow ni Gramsci sa mug, di ba? Idol talaga natin siya, no? Oh, Idol. di ba? I love the guy. I super inspiring talaga si Gramsci. At saka Sir Ronald, nakita ko, a lot of people had no idea how to even spell Gramsci. And pero dahil sa mga ek-ek natin ni Sir Walden, well, siya hindi ek-ek, tayong dalawa lang yung ek-ek, di ba? Bilang Antonio Gramsci sumikat na. So, I think this has been our di ba, war of position tayo over the past 10 years basically, no? War of position tayo. So, Hirap lang naman waiting for the i-spell maneuver. si Nietzsche lang naman yung mahirap i-spell. Sino? Si Nietzsche. Hindi, hindi, medyo mahirap din ang Rousseau. Ang Bourdieu? hinahanap ko yung isang talk show, nagagawa ko ng mug na yung background shadow ay si Che Guevara. Ay, The talagang ano romantic tayo? type of Maratrat tayo. ito, ha? Alam mo may Gramscian aspect si Che Guevara. 100%, of course, of Cultural course. revolution ang habol niya, di ba? 100%, yeah, Yung yeah. cultural revolution ni Mao, di ba? Oo. 100%. Yung tinatawag na quote-unquote European or Western Marxism tradition. And that's what we do because we believe in the democratic process and due process, but we also Hmm. believe in overturning an oppressive status quo and creating a new hegemonic bloc for the good of the Ayan. people. Maraming salamat, maboy. And I needed to bring out Gramsci kasi Sir Ron, I know you're working so hard. You're all over the place. Um, I mean, I know you're younger than all of us, but like it takes a lot of energy, right? I mean, I could see it. Kahit kami mga hampas lupa, pagod ako, like this and that. And I know you're doing a lot, but I feel it's that spirit, no? That spirit of transformation, of gradual positive transformation that is driving it. Tsaka tuwan-tuwa ako, Sir Ronald, to see na ikaw, si Christian, all of our good friends are having the kind of impact at the level of mindset. Huwag na natin sabihin ideology, which is really, that's the most important kasi doon nabudol yung mga natin, kababayan natin sa Duterte because Duterte gave them a fake ideology, right? Gave them a deadly budol ideology. And walang ginawa They're yung mga bursting, liberals. they're bursting their bubbles. Di ba? Exactly. And we're bursting their bubbles. We are making hampas to their di ba? I mean, people don't say humor is a weapon. Yung iba kasi sa run, nagagalit. Bakit sila tumatawang seryoso ng topic? Sabi, gawin mo nga to everyday. Sige, mag-vlog ka everyday na ganyan ka depressing na. Tingnan natin kung wala ka sense of humor, tatagal ka ng 1 week, di ba? They don't also understand humor is a way to undermine. Alinsky! Alinsky. Exactly, to undermine hegemony. That's one way you mock it. Because it's Yes. vacuous. There's nothing there. So, sorry na lang mga isa pang kaibigan natin, pero ano naman tayo. I hope you appreciate where I and Ronald and others are coming from. This is a very Gramscian way of doing the struggle for Philippine democracy. Maraming salamat, Flippant Sir daw Ronald. tayo eh. Ano, Sir Ronald? Flippant. Flippant daw tayo. Sino nagsabi? We're not entirely wrong. uh, Flippant but within certain coordinates ang ating flippancy, if I can use that term. Come on, Sir Ronald. We basically invented this game, di ba? Like, come on. I think people have to give us credit. If they can do it better, go ahead. I prefer to be underestimated than overestimated. I prefer to, Sir Ronald. I prefer. But I'm afraid na overestimate tayo bigla.
Mga hampas lupa lang kami, nag-zoom lang, walang budget, walang maleta, walang studio. Pero hopefully Sir Ronald, next month in studio na tayo. Baka gaya, actually idea ko yan Eh, sana kung nanalo si Ben Tulfo, tatlong Tulfo, live na from Senate everyday ang mga podcast episodes natin. So, gawin natin yan. In fairness, Kristan got the ball rolling. Let's do more live from the Senate, diba? Who knows? Baka Senate President's Office pa, if ever. Mabuhay ka, Sir Ronald. Please, magpahinga ka. Hindi kailangan mag-shampoo. okay lang. Paano ka magla-live kung nasa Oxford ka? Sir, hologram. Hologram. Hindi, uwi na nga ako. Hindi, ito na talaga. Tatagal na. May ice ko nag-roll, di ba? Sir Ronald, parang boarding school yan. Pinadala ako dito to be more cultured, behaving. Kasi may nagsabi, alam mo to si Richard, naging wag po na, Kaya lang, sabi pardagulan nga na. ng bunso, sabi nga ng bunso ko, talk to the hand. Uy, yung bunso mo, beshi kami friendly kami Cute-cute pa Talk naman to niya. the hand. Di ba? Unless it's me, tuwan-tuwa siya. Hi, Tito Richard, ganun siya. Sir Rod, shot din, ano din tayo dun sa place mo para may Gramsci tayo. Bibili ako ng malaking billboard pagawa tayo. Yan. Oh, shoutout Thank you very much. God bless and talk to you soon.